Hi guys! Today, let's do a first impression review ng shala to guys! Laura Mercier na Oil-Free Photo Edition Foundation. And yung Laura Mercier Loose Setting Powder and Matte Radiance Baked Powder. And this one is a bronzer, I think. I know! Highlighter yata. Yeah, pang-highlight. Okay, so, gagawa natin ang first impression review tong mga to. This is the first time nga ba? I'm not sure. Parang first time kaya itong first impression review ng pang Maharlika. Maharlika makeup. Available siya sa Rustans, guys. Yung Laura Mercier. Kung naghahanap kayo. Ayan. Yung foundation, it costs 2,250 pesos. I know. Masakit sa dibdib. And then, yung translucent powder. Ayan. I've heard a lot of good things about this powder. It's 1,750 pesos and yung kanilang highlighter is 1,750 pesos. Naninikip ang dibdib ko, pero ayan, gawa natin ng first impression review kung ano ba, bakit ba ganito siya kamahal? May rason kaya kung bakit ganun siya kamahal? Actually, yung Laura Mercier, matagal ko nang naririnig and pangarap ko tong brand na to. So, hatulan natin kung worth it ba yung binayad ko dito. As a foundation, I got the shade Sand Beige. Okay, subukan na natin siya. To be honest, wala pa akong nasusubukang Laura Mercier na product. Ito yung first. I have high expectations dito considering yung presyo niya ay, oh my gosh. Hindi siya ganun ka-liquidy. It's creamy, medyo malapot siya. I will use itong aking Real Techniques Miracle Complexion Sponge. And then, tama ba yung pagkaka-apply? Oh, ang ganda ng coverage. So, kalahating side lang muna ng aking face para ma-compare natin yung kanyang coverage. So, ito siya on one side of my face. So, maganda yung coverage niya. Yes, but yung pores ko, hindi niya actually, meron kasing foundation na maganda yung pagkaka-blend out. Tapos yung pores ko, parang hindi na kailangan ng primer. Pero ito, I think kailangan ko ng primer sa kanya kasi na-emphasize na yung pores ko dito. So, hindi pa niya gano'n natakpan ng maayos yung aking pores. So, definitely, primer is a must. Pero considering yung presyo niya, dapat maganda na siya. Dapat hindi na kailangan ng primer. Hindi naman gano'n kalagkit, pero you know na meron kang nilagay. On touch, hindi siya matte talaga. Pero maganda yung glow dito. I like that. Alam niyo yun, parang hindi flat tingnan. Yung shade na Sand Beige, I think is saktong-sakto. I don't think I have to apply foundation dito sa aking neck. Sana hindi na siya mag-oxidize kasi pag nag-oxidize siya, ay nako, yun ang magiging problema ko. So, I will apply on the rest of my face. Ayan na, tingnan nyo, nawala yung redness kasi tingnan nyo, pulang-pula yung aking face. And alam nyo, kakagaling ko lang sa beach. Kaya, ayan, expect nyo talaga may redness, malala. Maganda yung pagkaka-even out sa skin ko kasi yellow undertone siya. Ganda. Ewan ko kung nagiging bias ako kasi nga, alam nyo, mas okay pa nga mas okay pa nga na hindi ko ginagastusan yung product na nire-review ko. Kasi parang feeling ko, kapag ginasusan ko siya, parang nagiging bias ako lalo. Kasi I'm trying to convince myself na it's worth it. Ayan ang itsura niya. It looks good. For now, maganda siya para sa akin. It feels lightweight. Hindi naman ganun hindi ganun kalagkit. It looks matte, pero hindi siya totally matte kasi nakikita nyo pa yung dewiness sa cheeks. And hindi niya na-emphasize. Yun yung maganda doon. Kasi it looks matte, pero hindi siya ganun ka-matte para ma-emphasize yung mga dryness dito sa aking, kasi syempre may nagbabalat sa aking face. So, wala akong nakikita ngayon. So, let's move on dun sa setting powder. I will be setting with ito, yung sikat na Laura Mercier setting powder. So, usually kasi talaga nagbe-bake ako. So, patatagalin ko siya sa face ko ng siguro mga, let's say, 15 minutes. Let's see kung bakit ang daming nagre-rave dito sa powder na to. Oh, silky talaga siya, guys.
patatagalin ko muna to around mga 15 minutes and I will be back. Siguro i-apply ko na yung aking lipstick. And medyo nagluto-luto na siya ng konti. Pag nakita ko na medyo nagme-melt, parang ganun yung itsura. So, saka ko siya ngayon i-blend. Mas maputi siya guys kaysa sa Nichido. Hindi siya actually translucent. At parang mas translucent pa si Nichido Creamy Glow. Hindi naman nagiging ganito yung powder sa akin pag nagbe-bake ako. Pero sa Laura Mercier, parang ang puti-puti. So, kailangan ko talagang mag-bronzer. I will be using itong Sleek Makeup Face Contour Kit, Pressed Powder, and Highlighter in one. Matte bronzer lang. Blush, ginamit ko itong CoverGirl Cheekers Party Peach. Matte yan guys, kasi para makita ko talaga yung itsura nitong highlighter na gagamitin natin. Ito naman, Highlight 01 Matte Radiance Baked Powder. Ang ganda ng itsura, no? So beautiful. Ito daw yung bestseller nila eh. Let's see. Oh, isa pa lang yan. Ganda. Konting-konti lang yung nilagay ko. Wow. Naku, bitawan ko na nga ito. Ito na naman ako, masasarapan na naman ako sa highlight. Tingnan natin kung anong itsura niya with flash. Ang ganda niya sa flash. Although parang medyo merong konti. But, carry lang. Sa akin, carry lang yung ganito. But I love it. It's now 11:44. Pabalik ako later for an update. 7:27 p.m. Kailangan ko na mag-blot dito sa part na to kasi oily na yung aking T-zone. Dami kagad nakuha. Ilang oras naman na yung lumipas? More than 6 hours na. Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, parang pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin kanina, nasa mall kami, sabi ko parang, alam yun, pag napapaganon ako ibig sabihin nun, okay. kung dahil sa translucent powder, yung sa pagkaka-bake niya, parang ang puti, parang pumuti yung face ko dun sa translucent powder. Siguro mas okay siya kung dito lang sa areas na to. Hindi sa entire face. Kasi yung foundation, saktong-sakto sa akin eh. Yung powder lang, parang medyo pumuti. Yung highlight, wala na masyadong natira. Ayun. Pero the foundation is good. Kapit pa rin yung foundation sa aking face. Kahit na nag-oil up na ako, nag-blot na ako, tinanggal ko lang yung oil and still looks good. Yun nga lang yung pores ko talagang na-emphasize. So, kailangan talaga nito ng primer. Honestly speaking, okay naman siya sa akin. So, babalik ako mamaya for my final update. So, right now, it's 10:15 p.m. And, eto na yung aking face. Okay pa rin naman yung coverage na, diba? Wala naman, hindi pa lumalabas yung aking mga blemishes, especially dito. Ayan, lumalabas na ng konti, pero Kerry Bells lang. Parang wala na siyang oil control. Kanina nakokontrol pa niya yung oil ko. Ngayon, hindi niya na makontrol. Nag-inhale, exhale lang ako kasi parang ayoko sanang sabihin na pwede kayong makahanap ng much better price, yung mas mura na produkto na mas tatagal sa oily skin kesa dito sa Laura Mercier. Maganda yung coverage niya, yes. And kanina maganda yung oil control. Matagal before ako nag-oil up. Pero ngayong, after nung first blot, doon na siya nag-start talaga na parang, wait lang girl. Parang labas na ng labas yung oil sa face ko. Tingnan nyo, oh. Nag-blot pa ako niyan. Pero in fairness, after naman mag-blot, maganda yung itsura niya. So, yun lang. After siguro mga 6 to 7 hours, dun na magiging talagang uncontrollable na yung oil. Kasi hindi niya na kayang kontrolin. Yung large visible pores ko is lalo niyang na-emphasize. So, kailangan talaga ng primer. Pero sa presyo niya, dapat nasa kanya lahat, diba? So, is it worth it? Kung i-compare, alam ko maraming magtatanong, ate, mas maganda ba yan kaysa sa Estee Lauder? Mas maganda yung Estee Lauder. Ate, mas maganda ba yan kaysa sa L'Oreal Pro Matte Infallible? Mas maganda yung L'Oreal Pro Matte. So, yun lang. Parang ang sakit sa dibdib kasi ang mahal niya. Pero yun yung katotohanan, guys. Talagang sayang. Pero, tingnan natin, baka
definitely gagamitin ko pa to kasi sayang, 'di ba? Maganda naman kasi siya. Maganda naman kasi. Pero mataas kasi yung expectation ko kasi ang laki ng ang mahal niya eh. Kaya ang taas na expectation ko. So, yun, wag masyado kasing mag-expect. Powder naman, parang nakakaputi siya masyado ng foundation. Kanina napansin nyo. Parang hindi naging ganun kaputi yung face ko after ko mag-apply ng Nichido Final Powder in Creamy Glow. Pero sa Laura Mercier, although translucent siya, pero parang pumuti yung face ko, pumuti yung foundation. Pero okay lang yon. Mas okay yon if isa-set ko lang siguro dito sa under eye area. Yan. Pero girls, kung papipiliin ako kung Nichido Final Powder o Laura Mercier, Nichido Final Powder. Anong sinabi ng 150 pesos, diba? Yung pang-highlight. Yung pang-highlight, parang ang bilis rin matanggal, diba? But sa presyo niya, talagang kapit na kapit siya. And taas kasi na expectation ko kasi. Mas okay pa yung sleek. Medyo fail itong aking high-end makeup. It's not worth it. Parang masyado siyang mahal. Tapos, ang taas na expectation ko. Tapos, hindi niya na-meet yung expectation ko. Nakaka-disappoint. Pero, yun, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Yun ang aking final thoughts dun sa Laura Mercier products. Again, guys, kanya-kanya tayong, iba-iba tayo na skin type. So, definitely, iba-iba rin yung experience natin sa mga products. Pero, ayan yung aking honest opinion sa na-try ko na Laura Mercier. Of course, hindi pa naman yun yung last na review ko dun sa brand na yun. Marami pa akong susubukang iba. And, yun! Thumbs up this video, guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong high-end. Kasi hindi ko alam, mostly kasi ng mga viewers ko, gusto yung mga mura, 'di ba? Pero let me know kung gusto nyo pa rin ng mga ganito, 'di ba? Para mapag-ipunan. Comment down below if you have requests kung anong gusto nyo i-review ko. See you again on my next video. Bye!